Bawal matulog sa labas paggabi. Sarap na sarap akong matulog nang bigla akong magising sa sobrang lamig. Pero hindi yun ang kinatakutan ko. Dahil pagmulat ng mata ko, may naramdaman akong mabigat na presensya sa ibabaw ko. Nangyari ito noong bumisita ako sa lola ko sa San Carlos, Pangasinan, tuwing summer. Doon ako nagpapalipas ng bakasyon, walang ingay ng trapiko, walang istorbo, puro preskong hangin at kaluskos ng dahon sa paligid. Isang gabi, naisipan kong sa labas matulog, sa duyan na nakatali sa 2 puno ng mangga. Sabi ni Lola, huwag daw akong matulog sa bukid kapag 10 oras ng gabi, pero dahil sanay ako sa kwentong takutan, hindi ko na lang pinansin. Mas presko dito, La, huwag kang mag-alala, sabi ko pa. Pero pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, nagising ako, wala akong naririnig kahit anong ingay, walang kulaglig, walang huni ng ibon, tahimik. At doon ko naramdaman, may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Nanginginig akong dahan-daang tumingin sa gilid ng mata ko. Sa anino ng buwan, may nakita akong isang matandang babae na nakabend over sa akin, nakanganga ang bibig niya, at kitang-kita ko ang mahahaba at matatalas niyang pangil. Nangangain siya ng hangin, para bang hinihigop ang kaluluwa ko. Hindi ako makagalaw, para akong lantang gulay. Tanging mata ko lang ang gumagalaw, at kitang-kita ko kung paano bumabaon ang mahaba niyang kuko sa balikat ko. Nagdasal ako ng kung ano-ano, Diyos ko, iligtas niyo po ako, paulit-ulit sa utak ko. Maya-maya, narinig kong may malakas na yabag sa likod ng bahay, biglang napatingin ang aswang, ilang saglit lang, bumitaw ito at mabilis na tumakbo palayo, para bang may kinatatakutan. At doon ko nakita si Lola. Hawak ang isang bote ng lana, agimat daw nila laban sa aswang. Sabi ko sa'yo, huwag kang matutulog sa labas, sigaw niya habang pinapahid ang langis sa noo ko. Nang tiningnan namin ang duyan kinabukasan, may nakita kaming malalalim na gasgas sa kahoy at mga bakas ng paa na hindi tao ang hugis. Simula noon, hindi na ako natulog sa labas. Hindi ko alam kung ano ang gusto ng aswang sa akin, dugo ko ba, o mismong kaluluwa ko. Pero isang bagay ang natutunan ko, huwag kang matulog sa bukid, lalo na kung hindi mo alam kung sino ang nagmamasid sa'yo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.